Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang dito sa Pilipinas ang ika-418 years ng piyesta ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon. Ito po ay nagsimula sa mga Agustino nang sila ay dumating dito sa Pilipinas at pinabahagi at ipinakilala ng mga Agustinong pari ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon na kung saan ay naging daluyan at paalaala ng biyaya ng Panginoon para sa ating lahat. Ang debosyon pong ito, according to the tradition of the Augustinian, ay nagsimula kay Santa Monica nang minsang siya ay punong-puno ng pagdadalamhati dahil sa kanyang asawa at lalo't higit dahil sa ligaw ng landas ni San Agustin bago ang conversion, na kung saan si San Agustin ay naghanap ng katotohanan at kaligayahan sa labas at sa material na bagay. Till na-found niya na ang katotohanan at kaligayahan na kanyang hinahanap ay nasa kanyang puso. At ito ay dahil sa matinding pananalangin ng kanyang ina na si Santa Monica. Sa kanyang pagdadalamhati, nagpakita ang Mahal na Birhen na bitbit ang kanyang anak na si Jesus, na ipinaalala kay Santa Monica na sa bawat tangis niya, naririnig ng Panginoon ang kanyang idinadalangin. At pagkakaloob ng Panginoon ang kanyang ninanais sa takdang panahon. At atin po napakinggan mula sa Ebanghelyo kung papaanong si Maria ay namagitan din sa mag-asawa na naubusan ng alak sa kasalan sa Cana, na kung saan isang kahihiyan nung araw pag naubusan ng alak kasi ito yung nagbibigay ng saya din sa celebration. Pero alam ni Maria kung ano ang pwedeng kahihiyan na danasin ng mag-asawang ito. Kaya inilapit niya ang concern na ito sa kanyang anak na si Jesus. Bagamat hindi pa oras ng Panginoon para gumawa ng himala or mamagitan para sa pagpapakilala ng paghahari ng Diyos, naandun din ang kanyang puso na gawin kung ano din ang hiling ng kanyang ina. Pero sabi nga po, mama knows best or mother knows best. Kaya alam ng Mahal na Birheng Maria kung kanino lalapit. At alam ng Mahal na Birheng Maria kung kanino din tayo ilalapit. At tayo ay tinuturuan ng Mahal na Birheng Maria na patuloy na lumapit at kumapit sa kanyang anak na si Jesus. Tatlong bagay po ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo at ng selebrasyong ito sa pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon y Korea. Una, ipinapaalala sa atin na sa kahit anong hirap, hindi nawaglit ang Panginoon sa ating pinagdaraanan. Naririnig at nalalaman ng Panginoon ang itinatangis ng ating mga puso. Nararamdaman niya ang hirap na ating pinagdaranasan. Pero wag po tayong maiinip at wag po tayong mawawala ng pag-asa dahil sa takdang panahon, ipagkakaloob ng Diyos ang kaligayahan na katumbas ng ating mga hirap na dinanas at daranasin. Hindi siya nawaglit at kailanman ay hindi nawala ang paningin niya sa ating mga pinagdaraanan. Kung tayo po sa panahon ngayon ay tila nawawala na ng pag-asa at nagtatanong sa Panginoon na parang hirap na lang ba ang daranasin natin or kung kailan matatapos ito, ang sagot po ng Panginoon sa takdang panahon, magaganap ang lahat. Dahil merong dakilang plano ang Diyos para sa atin. Patuloy po tayong kumapit at magtiwala sa kanyang dakilang plano para sa ating lahat. Pangalawa, ipinapaalala po sa atin ng Mahal na Birhen Maria na si Kristo ang tunay na daluyan ng mga biyaya mula sa Ama. Siya ang tunay na tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Nagpapakilala lang po ang Mahal na Birhen upang tayo ay samahan at akayin pabalik kay Kristo. Kasi sa maraming pagkakataon, malapit sa ating puso ang Mahal na Birheng Maria. Pero dumarating sa punto na parang lalo, dahil mas malapit tayo sa nanay, nakakalimutan na nating ang biyaya ay nanggagaling sa anak, kay Jesus. Kaya ipinapaalala ng Panginoon, ay ng Mahal na Birheng Maria, na lagi pa rin tayong kumapit at dumiretso sa kanyang anak.
Kasama lang natin ang mahal na Birheng Maria sa paglalakbay na ito upang tayo ay turuan at paalalahanan na nasa Diyos o kay Kristo ang totoong biyaya. Na totoong magbibigay at magkakaloob ng mga ninanais natin. Mas palalimin natin ang ating pananampalataya at pagkilala sa kanyang anak na si Jesus. Kasi ang mahal na Birheng Maria ay tagapamagitan lang natin or akay lang din natin pabalik sa kanyang anak. Pangatlo, at higit sa lahat, atin po narinig mula sa Ebanghelyo kung papaanong ginawa ng Panginoong napakasarap na alak. Actually, yung tubig, hindi lang niya basta ginawang alak, kundi masarap na alak. Kasi narinig naman natin kung papaanong sinabi ng head waiters doon sa may pakasal na ang iba ibinibigay at inihahanda agad ay yung masarap saka na yung inferior wine sa huli. Pero kinip nila yung sa pag-aakala na ikinip nila yung masarap na wine kasi masarap nung natikman ng head waiter. At yun po yung pangatlong paalaala sa atin ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon ay mas higit sa plano natin, sa hinihingi natin. Pero atin lang po dapat buksan ang ating puso upang makita kung ano yung dakilang planong ito ng Panginoon. Kung ano yung pinakamasarap na plano niya para sa atin. Madalas po tayo kasi ay nakokontento sa kung ano ang biyaya ng iba. Nakatingin tayo ay sa malaking biyaya ng iba. Pero sa kanila po yun. Merong mas malaking biyaya na hindi natin inaakala na darating at ipagkakaloob ng Panginoon. Pero wag po tayong mainip at wag po tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy po tayong kumapit at alala natin sa ating mga sarili na laging dakila ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Kung paano nyo ang nagawa ang simpleng tubig na maging isang pinakamasarap na alak, ang ating mga hirap, tangis at dusa ay pwede niyang gawing pinakamasarap na tagumpay at pinakamasarap na kaginawahan sa buhay. Pero muli po, ang paalaala ng Panginoon, sa takdang panahon, mangyayari ang lahat. At sa takdang panahon na yon, laging right timing ang lahat ng blessing sa totoong kailangan ng ating puso at ng ating buhay sa bawat araw. Muli po mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay at sa patuloy natin na pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, ay maalaala nawa natin na si Kristo ang tunay na daluyan ng mga biyaya at mas mapalapit tayo kay Jesus sa pag-akay ng mahal na Birheng Maria. At ialay natin ng buo ang ating hapis at dusa na nararanasan upang tayo ay tuluyang makatagpo ng totoong konsolasyon at kaaliwan sa ating buhay na ipagkakaloob ng Panginoong Jesus. Amen.